Lods, tinanong ng ating kaibigan kung okay daw bang gamitin ang ganitong mobile antenna. Nabibili ito, Lodi, murang-mura lang, wala pang 200. Itong ganitong klaseng mobile antenna. Ayan, oh. Papakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan. Maigsi lang yan, Lodi. Bali, kung dadangkalin ko ay 2 dangkal lang. Okay? Ito ay UHF VHF. Ayan, yung antena na yan. O parang quarter wave na yan eh. Tapos mayroon siya, hindi ko pa nabubuklat yung kanyang ito, coaxial cable. Napakapayat ng kanyang coax. Parang palito lang ng pusporo yung taba niya. Ngayon, Lodi, susubukan natin. 1, 4, 4, 2, 0, 0. Ayan, subukan natin kung may makakopya sa atin. Siyempre, iset din natin yung ating may antena para ito yung pantawag muna natin sa mga nakamonitor. Ayan. Ating mobile antenna, Lodi, na maliit na galing sa online ay nakalagay pa rin sa labas kung saan ko idinikit kanina. May magnet din kasi yun. Mamaya titignan natin kung anong karga nun. Yung parang quarter wave na yun. Taidan 设置 Taidan 设置 14420 Check natin kung may makakopya. Kopya ba dyan? Over. May nakamonitor na radyo. Sandali. Ay, meron manong kanina pa, umaga, kahapon pa, kagabi pa, go ahead. Si Kamagong nasa 18 kilometers. Sandali. Ay, Tito Kamagong, may itetesting nga lang ako kung makakopya mo. Over. Ay, manong Lodi, go, go, go. 1, 2, 3, 4. Tito Kamagong, kopya mo ako. 6, 7, 8, 9, 10. Kopyang-kopya, maliwanag. Kasi liwanag ng ulo ni Manong Halos Black ay ko. Pero hindi natin marinig si Tito Kamagong dito. Nakasusi kasi eh. Pero ganun pa man, kailangan marinig sana natin o magkaroon siya ng signal dito. Sandali lang, ulitin natin. Ba't kaya hindi kita marinig dito? Over. Dahil, anong SQL na lang natin para ma-paralyze yung tone. Nakatone kasi ito, Lodi. Confidential kasi itong radio na to, pinagawa lang sa atin. Nakatone lahat yan, pati TX, RX, nakatone code lahat yan. Wala silang naririnig, kundi sila lang. Okay, sandali lang ha. Ay, go ahead po, Tito Kamagong. 1, 2, 3, 4. Kopya mo ako. right, Ayun, scratchy lang si Tito Kamagong. Yung transmit niya, malakas. Ito. Sandali lang. Sagutin ko lang para hindi nakakaya. Ay, go ahead, Tito Kamagong. Kopya pa rin kita, Tito Kamagong. Walang problema. Pero dito nga lang sa base radio. Pero sa portable, hindi kita makakopya. Over. Ano ba? Eh, pagputin mong i-connect sa mga portable. Crackling lang si Tito Kamagong dito. Kaya ako pinipindot dito sa tagiliran para lumabas yung audio nito. Nakasusi kasi. Kopya-kopya, Tito Kamagong. Go ahead. Pero yung isa kopya mo kanina, no? Malinaw din. Malinaw, manong go. Go. Yun ang problema, okay. Maraming salamat, Tito Kamagong. Montor muna. Okay, manong Lodi. Yun, malakas yung kanyang transmit. Sandali, tanong natin ha. Go. Ano yung radio pala na ginagamit mo dyan? O anong antena ginagamit mo dyan? Ilang taas? 1 tubo at 2 metro. Yung gipol na ginawa mo sa akin na regalo. Go. Okay, G-pole yung gamit niya, taas na isang tubo. 18 kilometers yung layo ni Tito Kamagong. Tapos may mga dadaanan pang pasikot-sikot para makapunta doon sa sitio niya. Kaya may mga puno pang madadaanan doon. Okay na rin sa 18 kilometers. Nakopya niya to o yung mobile antenna na to.
Kasi nagtanong yung kaibigan natin kung okay daw ba gamitin. Ngayon, okay naman siya, nakarating siya doon kay Tito Kamagong, which is 18 kilometers nga. Ngayon, ang gagawin natin ay i-check natin yung kanyang SWR, yung UHF VHF na antena na yan. At tuloy titignan natin yung antena na yan kung ano ang karga niya. Okay, maliit lang siya kasi, napakaliit niya. Cute lang yung antena na yun. Okay, magpasalamat lang tayo kay Tito Kamagong. Ay, Tito Kamagong, thank you magandang buhay dyan. Over, magte-testing lang ulit. May ganito ako dati, Lodi, bali i-convert ko siya. Ayan. Ito lang ang kinuha ko sa kanya. Ito lang ang kinuha ko sa kanya. Kinonvert ko siya ng, kung di ako nagkakamali, yung BNC. Ayan, kinonvert ko siya ng BNC. Pero ito PL259 to BNC para sakto sa radyo. Ito, dito. Sakto dyan. Okay naman yung performance niya. Hanggang ngayon ginagamit pa rin ng 4-1s. Nakarekta siya. Hindi ko ginamit ito. Kasi wala naman tayong sasakyan na paglalagyan nito. Bali, kinuha lang natin ulit ito para masubukan lang natin. Kasi gustong malaman ng kaibigan kung okay din bang gamitin daw. Sa nakikita ko sa kanya ay okay naman, pero hindi pa natin na-check kung paano yung kanyang SWR. Ngayon, i-check natin yung kanyang SWR. Siya nga pala, tignan muna natin ano ba yung nilalaman nito. Okay. Maaari nating buksan yung kanyang sticker dito sa ilalim. Ayan. Ayan siya, oh. Ito lang yung kanyang magnet, Lodi. Ayan. Check natin mabuti. Ayan. Ito yung magnet niya, tapos tinipan lang, hindi pa nakadikit yung magnet dito. O syempre, didikit na yan, pero hindi siya ibig sabihin, hindi siya naka-glue. Ayan o, ito lang yung kanyang magnet. Ayan. Okay, balik na natin. Di ba binuksan natin to kanina, nakita nyo yung bakal doon, nakakabit doon yung ground niya. Bali, pinaka-reflect niya na to. O halimbawa, dinikit mo sa sasakyan mo to, ayan. Yung reflect ng negative ay buong sasakyan na yon. Ito yung positive na. Ayan. Kaya lumalakas yan pagka naididikit. Kung saan mo siya ididikit, ayan, lumalakas. Kasi umaagaw yung signal doon sa bakal na surface na yun, kung saan mo siya idinikit. Bali, 4 meters, Lodi, yung kanyang haba ng wire. Itong mismong haba ng wire niya na to ay 4 meters. Ngayon, puputulin natin siya at i-convert natin sa PL259. Yan. Para ma-check natin yung kanyang SWR, ilayo natin siya. Check natin yung SWR niya sa high power. Check natin yung SWR niya sa low power. Okay? Kung mapapansin natin, Lodi, ay napakakapal ng kanyang grounding. Yung wire niya na grounding ay napakakapal. Pero hindi lang natin sigurado kung ito ba ay tanso o bakal. Itong kanyang wire. Sa tingin ko, Lodi, itong kanyang wire ay check natin. Matitrace naman natin yan eh. Kumuha tayo ng kapiraso ng wire niya. Ayan. Okay. Yan yung kapiraso ng wire. Ito rin yung kapiraso ng wire. Ngayon, yung mga wire na yan na pinutol natin, subukan natin idikit sa kanyang magnet, sarili niyang magnet. Kung kakapit, pagka kumapit ay bakal. Hindi naman siya kumapit, ibig sabihin ay tanso siya. Pero matitrace pa rin natin yan pagka hininang natin at hindi maganda yung hinang o hindi kumapit yung hinang, aluminum. Ngayon ay subukan nating ihinang siya kung magiging maganda yung kapit niya. Kayo amin na po.
Okay, may mag-iimbag na agsapa. Ulit-ulitin natin siya para matrace. Kung aluminum kasi ang Lodi, babagsak o hindi kakapit yung hinang. Ayan, dito rin. Okay, ulit-ulitin natin siya hanggang sa mangitim. Check natin mamaya. Ayos naman yung kapit niya sa hinang. So, masasabi natin na ito ay tanso. Ayan o. Check natin putulin dito. Okay, putulin din natin dito. Napakaganda ng kapit niya sa hinang. Ayan. Buong buo, halos niyakap niya man lahat. Subukan pa natin uli, double check natin. Okay. Ayos naman Lodi, tanso yung kanyang wire. Okay siya, maski paano ay okay siya. Ayan. Ngayon, ko-convert muna natin sa PL259 para matrace natin yung kanyang SWR kung okay ba. Napansin naman natin kanina, yung kanyang performance ay umabot siya hanggang kay Tito Camagong, 18 kilometers. Pero yung receive ay medyo mahina na. Sa kadahilanan siguro na medyo o baka mahina lang yung transmit ng radyo ni Tito Camagong. Pero ganun pa man, pagka ating pinindot yung SQL button sa radyo ay mayroon namang pumapasok na scratchy sa transmit ni Tito Camagong. Pero okay na rin yun. Baka sa pagkakadikit lang natin o kung saan natin idinikit kanina ay medyo mababa lang siguro. Pero yung transmit ay okay siya. Nakaabot siya ng 18 kilometers. Ayan. Okay. Nakadikit na. Bali hindi naman permanent yan. Pang testing lang. Tapos, ito naman ngayong isa na to ay kailangan nating tornilyo lang natin ng konti. Ayan. Tsaka natin hinangan itong PL259. Hinangan natin itong PL259 para kumapit din yung ating wire. Ito. Mamaya siguro Lodi, pasyalan natin yung ating 4-1s kaibigan na nakidlatan yung kanyang antena. Tapos kasama ata radyo. Buti walang na disgrasya sa kanila. Kumustahin natin siya kung ano nangyari. At check natin yung nakakabit o nakasingkaw na antena niya sa taas kung ano pa yung natitira. Mamaya siguro Lodi, abangan nyo yung video na yan. Pasyalan natin yung ating kaibigan. Ako, may naman tayo nakalimutan. Okay. Nakalimutan natin yung kanyang tornilyo. Ayan. Pero ilalak na lang natin kahit hindi na natin ikabit to. Kasi pang samantala lang naman eh. Hindi naman natin totally ilalagay yan. Okay, pwede na yan. Bali, ilalagay natin dito sa SWR. Ayan, siniksik ko siya dahil sa nakalimutan natin yung kanyang tornilyo Lodi o yung lock ng PL259 ay babalutan natin siya ng tingga. Ayan, para mag-fix siya dito sa body ng SWR.
Okay. Yun. Kailangan ay balutin din natin ng tape yan para kumapit yung mabuting kumapit yung ating ibinalot sa kanya para perfect yung kanyang grounding. Ayan. Okay. Ngayon may nag-mode o may station ID sa 420. Ayun. Medyo naka-receive yung ating, ayan o. Breaker. Tito Kamagong. Sino ba to? Maturog. Pilit na, maturog ka no. Ayun, narinig natin si Patse, ang lapit-lapit. Si Patse ay nasa 5 kilometro lang pero medyo mahina. Rubber duck ka ba, Patse? Kopya, naka-location ako dito mismo sa Siap. Ay. Nakagoma di pato pala, Lodi. Ayun. Tama lang yung receive natin sa kanya kasi naka-rubber duck siya. Medyo malayo-layo ako ngayon dyan sa Buskyo mo. Dito ako mismo sa Siap. Diyan ba sa bayan? Hindi kasi, ano ka, Sir Rudy. Tusulok si Kalbo. Ayun, na-receive natin yung nakagoma di pato. Ilang kilometro mula dito yan? Dito sa Siap, mga hindi ko mawari. Ayun, kagaya rin siya na wala rin akong muwang. Sa bayan ba yan o dyan San Antonio? Bayan San Antonio? Bayan, dito sa Buskyo ay Siap. Oo nga pala, bayan lang lang pala yung shop niya, no? Okay, sa layo na yan ay naglalaro yan ng mga halos 5 kilometers. Kamo na siguro, malayo na yung 5 kilometro dyan. Okay, thank you. Kasi, Lord, ay ano, Sir Kalbo, sinasabayan ka. Kaya mo na, mobile antena lang to na maliit. Kung napansin nyo, Lodi, ay nagkakopyaan na, no? Pero subukan nating baka mag-uusap yung dalawa eh. Isway tayo 423. Calibrate natin. Okay, calibration. SWR 1.3. Ayan, napakaganda ng kanyang SWR, Lodi. Ayan, 1.3, 1.4. So, ayan. Subukan natin yung high power. Tinanong pala niya kung pwedeng i-high power daw eh. Eh, subukan natin. Calibrate. Nako, masira tong radyo ah. Ayan, yung power natin ay 50. Ayan, 50 yung power natin. Ang kanyang SWR ay 1.5. Napakaganda, Lodi, 1.5 to 1.6 sa 423 na yan. 14423. Ayan o. Yung antena natin, tatanong nyo kung saan nakalocate. Dito lang siya, Lods. Ayan. Ito siya. Ayan o. Ayan. Ayan lang siya. Diyan ko lang siya dinikit, Lodi. Ayan. Sakto naman, Lodi. Wala namang problema. Kayang-kaya naman sa base radio yan. Kasi nga, yung dating ginagawa natin na quarter wave o ting-ting, nasa 19 inches lang. Ayun, ay halos 2 dangkal. So, ibig sabihin, pagka 2 dangkal na yon, susukatin ko. 1, 2, halos 15 inches lang siya. Sukatin ko ulit din. Ayun. Halos 15 inches, Lodi, yung ating antena na yan. At yung kanyang coil naman ay ewan ko kung ilang turns yun. Kasi kasama yun eh. Pagka kwinenta, kasama yung naka-turns eh.
Ayan. Pero yung totaling haba niya, 15 inches. Bukod pa yung nakaloop na pagdadivertan ng UHF tsaka BHF. Kaya may coil na ganun kasi nga yung UHF at BHF niya. Doon nila kinuha yung pagka-dual band niya. Yung antenna na yan. Okay? Ngayon, Lodi, subukan natin mag-SY. Kung mayroon tayong may SY yan dito. Kung may makakopya sa atin dito. Mag-check tayo, Lodi, kung mayroon. May nakakopya ba dyan? Over. May nakakopya ba dyan? Over. May nakakopya ba dyan? Over. So, walang kumibo, Lodi. Wala tayong napakibo doon. 14525. Check natin yung 14525, yung receive. Yung splatter ko ay hindi na niya nakokopya. Okay. Pero okay siya. Maganda yung SWR niya, Lodi. Walang problema. Pwede nyo gamitin. Na-advise ko, pwedeng gamitin. Pwede nyo siyang i-convert kung gusto nyo siyang pang base. Ayan. Pero double check nyo lang lagi yung kanyang wire kasi nga payat lang siya. Pagka naipit yan, may tendency na mabalatan yung gitna at dumikit sa ground. Yun. Yun lang iwasan natin. Pero pwede naman siyang gamitin eh. Kasi nga quarter wave siya, open type. Ayan. Hindi naman siya nag-short. Wala lang, daloy lang ng daloy yung signal dyan. Ay, okay, balik tayo sa 144-200. Itong mga ginagamit tayong frequency. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. High power. Kopya mo ako dyan ng malinaw. Dapat sa'yo, sigurado yun. Hoy, Patsi, kaibigan. Itayo mo nga ng konti yung antena mo. Pakinggan ko nga yung dating mo o obserbahan ko. Itayo mo lang, tumayo ka lang. Over. Ito, 1, 2, 3. Okay, sugar 1 sa akin yan. Bali, huwag kang magsalita. Itaas mo yung kamay mo. Parang nanunumpa ka lang, tsaka mo pigain yung radyo. Iwas-awas-awas mo yung radyo. Okay na, okay na. Okay na, na-trace ko na. Over. Sige, sir. Medyo busy ng konti. Dito lang muna. Touch your monitor. Thank you, thank you. Bali, yung kausap natin, Lodi, si Manong Patsi ay naka-goma di pato, portable siya, boping din yung gamit niya, UB82. Ang layo niya sa atin ay nasa 5 kilometro. Tapos, bali, wala kasi akong motor eh. Mumotorin sana natin eh. Ayan, nagsasalita siya. Nung iwinasawas niya yung radyo niya sa taas, nung itinaas niya, ayun o, ayun o. Ayun o, pumalo pa siya ng hanggang 5 bar. Bigla siyang bumulusok eh. So, ibig sabihin, okay din yung receive niya sa 5 kilometro. Tapos yung location pa ni Manong Patsi ay Mapuno. Sa bayan yun, alam naman natin yung bayan o market. May mga building din doon. At shop din yung tinagtatrabahoan niya. Katabi siya ng isang tower. Kung napansin nyo na yung vlog natin nung nakaraan na Bantay Lansangan, doon yung pwesto niya. Okay? Ngayon, okay, subukan nating andyan yung SWR. Subukan nating i-adjust. 0-0 lang tayo, Lodi. Ayan, 14400. Okay, yung calibrate niya. Ayan. Okay, sa 143, meron na siyang 1.7, 142. Okay, meron na siyang DOS. Calibrate natin. Ayan, permis pa rin yung calibrate natin.
dos. 50 watts yan, Lodi, 141, 2.1. Okay, calibrate, sakto pa rin. 140. Okay, 2.5. Okay, sa 139 na frequency, nasa 3 na siya, red line na. Okay. Yan. Okay, 2.5 din. Ngayon, subukan natin yung 144, 145. Calibrate natin. Tapos, SWR 1.5. Sa 146, calibrate natin. Okay, 143. Okay, 1.3, ibig kong sabihin. Sa 147, calibrate natin. Okay. Oh, ang ganda ng SWR niya sa mata. So, 1.2. 148. Subukan natin. Oh, 1.1. 149. Calibrate. Okay. Halos magalaw pa naman siya. Considered pa rin yan. 1.1. 150. Calibrate. Okay. 1.2 o 1.1.5. Okay. 151. Calibrate natin. Okay, 1.2. Oh, ang ganda mo naman. Oh, 160. Subukan natin. Calibrate natin sa 160. Mataas na yan. Hanggang doon lang talaga siya. 159. Okay, kaya pa yan eh. Kahit sa 160 ay pasok pa rin siya kasi hindi pa naman siya red line eh. Nasa 1.7 pa rin siya. Okay? Ngayon, Lodi, itaas pa natin. 161. Calibrate. Okay, dos. 162. Calibrate. Dos. 163. Calibrate. Dos pa rin. 167. Calibrate. 3. Magti-3 na. 168. Oh, 3 na. Hanggang dyan na lang tayo. Bali, 168. Okay. Masasabi ko sa kanya na pasok siya hanggang... Okay, saan na yung pinakadulo natin kanina? 136. Subukan natin sa 136, Lodi. 136. Kaya ba ng rayo ko yun? Yung 136. 139. 136. Okay, dyan na lang. 144. Okay. Calibrate natin. Okay. Hindi pa naman siya red line. 141. Calibrate. Okay. 142. Calibrate. Okay. 143. Calibrate. Okay. Pasok pa rin naman siya, Lodi. Hindi pa naman siya red line. Nagre-red line lang siya pagka nandun na siya sa 160 o 165, mga ganyan na frequency. 16500, mga ganyan. VHF siya, Lodi, Okay? Kasarapan niya. Maganda siya. Wala siyang SWR na bad. Kahit nga sa 172. Okay. Bumagsak Op, ano ba yung bumagsak? Baka power na natin. Naku po. Power natin yung bumabagsak sa 17. Balik natin dun. Ayan 20. Okay. Kaya nga lang, Lodi, yung power ay pabagsak na rin ang pabagsak. Check naman natin yung power. Power naman tayo, Lodi, para makita nyo. Yung frequency na yan. Ayan. Kita pa naman kahit blurry yung ating... Ayan. Ayan, kahit blurry yung ating transmitter na 50 watts ay kita pa naman. Importante yung SWR. Okay, ayan Ayan, pataas na lang pataas yan yung ating SWR. Okay, 155. Nagulat ako, akala ko bagsak na yun. Ayun, bumalik na tayo sa 50 watts. Ayan. Akala ko na sira yung SWR sa testingan. Ayan, 146, 1500. Ayan. Balik pa rin tayo sa 40, 45 hanggang 50. Depende sa frequency. Ayan Ayan.
Ayan, sa 138 naman, 13800 ay meron tayong 55. Kaya depende rin sa frequency loading na pinupuntahan nyo, depende rin sa power output. Tapos sa SWR naman niya Lodi, ayan, medyo bagsak na tayo sa gawi dyan eh. Bagsak na rin yung ating power. Pero nakakasampa siya, kaya nga lang, pilit na yung power natin na humabol. Okay? So, ang masasabi ko lang ay good na good yung ating mobile antenna. Ito Lodi, ayan. Ang napansin ko sa kanya ay mainit. Sa 50 watts ay mainit to. Itong kanyang coil. Ayan. Napakainit niya. Ayan o. Yung wire ay normal lang yung wire, wala siyang init. Ayan. Ito lang talaga kasi andito yung signal eh. Ayan, yung dalawa na yan. Tapos pupunta dito. Ayan. Dito siya uminit oh. Ito yung sinasabi ko kanina Lodi na sukat niya. Ayan oh. Ayan. Bali 15.5 siya. 15.5 yung sukat niya. At hindi pa nakasali yung looping niya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ata yung coil niya. Yung pagka-load niya. Tapos dito rin ay 1, 2, kasama na yung half-half. 2, tsaka 10. Ayan. Tapos kada pagitan, ito 6 inches siguro to. Ayan. O 6 inches nga mula sa dulo. O 5.5. Ayan. Tapos dito naman sa pinakataas ay meron siyang 13 inches. Kasali na yan sa sukat dito. Pero kung uunatin mo to ay mahaba yan. Ayan. Mahaba to pagka inunat mo. Pero pagka inunat mo siya, mawawala na yung design niya bilang UHF. Mag-iibang banda na yon. Pero makakatransmit pa rin pagka inunat mo siya. So, ayan Lodi, bali na check nating mabuti yung ating ganitong klaseng antenna. Bali okay siya Lodi, pwedeng gamitin. Advice natin sa ating mga kasama na pwedeng gamitin to. Sa budget meal, murang halaga lang siya. Bali wala pa atang 200 to. Kasama na siya yung kanyang wire na 4 meter. Tapos ito na, may magnet ka ng cute. Ayan o. Ayan, didikit mo. Kung gusto mo siyang magiging matibay, di tanggalin mo yung tape nito. Tapos, dikitan mo siya ng rugby. I-permis mo na. Ayan, nakafix na siya. Ayan. Kaya sa mga magdi-DIY Lodi, okay to. Kung gusto nyo ng pang DIY na laruan lang, ito. Pwede to. Pwede nyo orderin yan. Bali yung model pala nito Lodi na antenna ay UT-106UV. Ayan. Inuulit ko, Uniform Tango-106UV. UHF, BHF siya. Ayan. Hanapin nyo na lang sa online Lodi, marami yan. Hindi kasi ako pwedeng maglagay ng link dito sa mga pinapakita kong mga product dito kasi nga hindi naman natin sila partnership. Okay? So hanggang dito muna siguro Lodi. Maraming salamat po at magandang buhay. Lord, shoutout sa iyo sa nagpa-review. Magandang buhay po. Thank you. And sa lahat ng mga kasama natin dyan magra-radyo, maraming salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat.